Iginiit naman ng isang political analyst na unti-unti nang nababasag ang imahe ng katapangan ng kampo ng mga Duterte sa pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at ang usapin kaugnay sa International Criminal Court. Narito ang report. Sinabi ng political analyst na si Cleb Arguelles na mayorya ng mga Pilipino ang nais na ipagpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Lumalabas kasi na 70% hanggang 80% ng mga Pilipino ang suportado ang gagawing pag-uusig ng Senado sa Vice Presidente. Nais din nila na sagutin ni Duterte ng personal ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Lumalabas din aniya na 6 sa kada 10 residente ay pabor sa pagpapatuloy ng paglilitis. There is always an overwhelming majority of Filipinos na gusto nila na matuloy ang impeachment trial because they want the Vice President to face the allegations against her. Sabi pa ni Arguelles, nagiging pugad ng fake news at disinformation ang impeachment proceedings. Dahil dito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nabibiktima ng maling impormasyon at propaganda dahil sa kakulangan sa kaalaman tungkol sa impeachment process. Beginning with the House impeachment proceedings, hanggang ngayon na nag-convene yung impeachment court, lumalangoy sa mga fake news yung ating mga kababayan in almost all platforms. And this is a challenge not only for the House prosecution team, but also the Senate as an impeachment court. I think, yes, we've had different impeachment trials in the past, pero ito ata yung unang makakaharap ng Senate impeachment court na kailangan nilang intindihin paano yung disinformation, diba? Unti-unti na rin aniyang nababasag ang imahe ng katapangan ng kampo ng mga Duterte sa pag-usad ng impeachment case. Kasama na rin dito ang usapin kaugnay sa International Criminal Court. Nakaapekto rin aniya sa desisyon ng taong bayan ang hindi pagsipot ni VP Sara sa impeachment hearing at ang pagdedma nito sa mga aligasyon at reklamo laban sa kanya. Hindi na lamang tayo motivated na mag-participate sa politics dahil meron tayong sinusuportahan, diba? Na gusto ko tong kandidato na to, naniniwala ko sa kandidato na to. Motivated na din tayo dahil meron tayong ayaw doon sa mga nasa politika, no? Yun po yung kinamumuhian, no? Yun po yung pinaka-definition ng polarization, eh. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo, Congress News.